ang radyo. Dito'y Pilipinas, may salang tiradyo. Sa Pilipinas, usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa Radyo Natin FM. Good morning, Biliran, and good morning, Ma'am Michelle, and to our operator here. Good morning sa atong tanan. Sa tanan namin na sa radyo natin, no? Aniya nasad kami sa among programang Alagang PhilHealth sa Biliran episode 7. Wala mi atong Monday kay si Ma'am Michelle nagpa. Check up ito, ma'am? Medical schedule ko sa kanan office na schedule. Okay, so today is December 6, 2026 ba? 7? Oh, 6 lagi. 6. No. Okay, December 6. December 6, but this is not Monday. Today is Friday. Nag-move si Ma'am Michelle kay mo lagi ito, nasa pa check up daw. And of course, kauban nato ang PhilHealth Accounts Management Officer of PhilHealth Naval, Madam Michelle Sylvia. Good morning, ma'am. So good morning, DJ Ebona. So good morning sa atong mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran o sa Radyo Natin FM. So episode 7 na karon, December 6. So by Monday next week napod ko'y schedule na travel. So Friday pod next week siguro ang schedule. Okay, hectic kayo itong schedule, no? Pero sa DJ abo na dili gyud hectic, mag-agad dragod sa imong ma'am. Okay, and Biliran updates no, nag-open ang Christmas Wonderland atong December 1. Tama, dito sa munisipyo. And November 28 is nag-open po diri sa provincial capital ang ilang Christmas lights nga naabtan mi og O1. Grabe kaayo ang O1. Oo, kalami kayo nindot kaayo ang mga lights dito sa provincial capital og diri sa munisipyo. And thank you so much, Ma'am tuloy, Mayor Gretchen Espina and Congressman Gerard Espina para sa mga nag-effort, of course, og sa iyang mga kauban diya sa ilang sa provincial capital, sa mga tawagan ni mga nagtrabaho diini, sa mga nag-effort diini nga mga Christmas lights to para kuan siya para sa mga taga-Biliranon. And okay, so sa may mga pangutana no about PhilHealth, you can call us through our hotline number diri sa radyo natin 0535-008-003. PhilHealth website www.philhealth.gov.ph and the Facebook page sa radyo natin 103.9 Radyo Natin FM and Facebook page sa PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. And you can email pod sa ilang email phillinknaval@gmail.com. O ang atong PhilHealth ana mahimutang sa Bernardes 2 Atipolo, Naval, Biliran. Ug una kami magsugod sa among pinaka feature for today's episode. Atong tanawon sa among live o paminawon ang commercial break first. I began in the 60s when a group of doctors saw the need to provide free healthcare services to the less fortunate. From a small community,
I have evolved into a national health insurance program that embraces everyone, especially those who need it the most: the sick, the elderly, the poor. Since then, I have opened the door for partnerships with healthcare providers, sponsors, and stakeholders. I am driven. I reach out to every Filipino, even to those beyond our shores. Each day, I deal with people from all walks of life, each one with his own unique story, but with one desire: that should any of their loved ones need medical attention, I will be there to provide financial risk protection. Because it's not about the benefits nor the contributions, but about people wanting life to go on, being well again. I am PhilHealth. I am the only health insurance program that includes everyone, that excludes no one. Beyond that, I have a heart for the less fortunate. As a financial institution, I am inclusive, an advocate of social solidarity, where the healthy subsidizes the sick, the young for the old, and the rich for the poor. I am PhilHealth. I am for every man, woman, and child, whether rich or poor, from here or abroad. Because no individual should be denied healthcare just because they lack the means to cover it. In a sense, I am like your parent, who is there for you every step of the way, who listens, who cares, who nurtures. I will always be there for you. You are the reason for who I am and who I can still be. I am PhilHealth. I stand for the right of every Filipino to have the means to avail of healthcare services, to alleviate their financial burden in one way or another, to assist, to counsel, to guide. I am PhilHealth. I secure, I cover, I protect. You're still tuning into 103.9 Radyo Natin. And again, welcome to the program Alagang PhilHealth sa Biliran. And to start with our feature for today, World AIDS Day. Ang World AIDS Day gisaulog matag tuig kada Disyembre 1 nagsilbing usa ka global nga pahinumdom aron maghiusa batok sa HIV, magpakita og suporta alang sa mga tawo mga nagkinabuhi uban sa maong virus ug maghinumdom sa mga nangamatay tungod sa mga sakit na may kalambigitan sa AIDS. Ang tema karong tuiga mao ang Let's End Inequalities and AIDS. Nagpasabot sa kamahinungdanon sa pagatubang sa mga sistematikong kalisdanan nga makababag sa progreso sa pagwagtang sa maong sakit. Unsa man ni ma'am ang AIDS? So, ang Acquired Immunodeficiency Syndrome or AIDS, mao ang ulahi nga yugto sa infeksyon sa Human Immunodeficiency Virus or HIV. Diin ang immune system maapektuhan og grabe. So kung walay tambal, ang mga tawo mahimong dali maapektuhan sa mga sakit o cancer nga moabot lang kung dili protektado. So ang pag-uswa gikan sa HIV ngadto sa AIDS mahimong malikayan pinaagi sa tukmang pagdiagnose ug angay nga antiretroviral therapy or ART. Okay. So dati no ang HIV ang unahuna sa tao, it is a death sentence dud siya nga sakit. Pero for today's kuan daw, na siya'y mga tambal. Pero dili man siya ingon nga
makapabalik sa imong normal nga kuan, pero at least ba mataas-taas ang imong kinabuhi, no? So unsa man ang atong sitwasyon diri sa AIDS sa Pilipinas, ma'am? So sa Pilipinas, adunay nagtubo nga epidemya sa HIV. So sumala sa Department of Health or DOH, ang ihap sa mga Pilipinong na-diagnose nga adunay HIV nagkadaghan sa usa ka makabalaka nga rate sa mga niaging tuig. So sumala sa bag-uhay nga report, ang Pilipinas adunay usa sa pinakapaspas nga nagtubo nga epidemya sa HIV sa Asia Pacific na region. So sa matag adlaw, naay average nga 47 ka mga Pilipino ang na-diagnose nga adunay HIV. Nga mas dako pa kumpara sa 17 ka kaso matag adlaw sa una nga dekada. So kadaghanan sa mga bag-ong impeksyon nahitabo sa mga lalaki nga nag-edad og 15 ngadto 34 ka tuig ang edad. So nga kadaghanan sa mga kaso na ipasa pinaagi sa unprotected na sexual contact. So ang mga rehiyon sama sa Metro Manila, Calabar Zone ug Central Luzon ang adunay pinakataas nga ihap sa mga kaso. So bisan pa adunay legal na mga protection, daghan sa mga individual na nagkinabuhi uban sa HIV ang makasinati og discrimination sa mga lugar nga sa ilang trabahoan, eskwelahan ug bisan pa sa mga pasilidad sa healthcare. So kini nagapugong sa mga tawo nga magpa-testing o magsugod og tambal. So importante nga mahimo nga normal nga istoryahon ang bahin sa HIV o AIDS. So ilabi na sa kabatan-unan. So ang pagdasig sa open dialogue makapahimo sa mas maayo nga pagsabot og suporta alang sa mga nanginabuhi uban sa maong kondisyon. Okay, unsa ka importante, ma'am, ang sayo nga pag-diagnose o pagtambal sa AIDS? So, mahinungdanon ang sayo na pag-diagnose o pagtambal sa mga tao nga adunay HIV. So, nagpabilin silang walay sintomas sa daghang katuigan, mao nga ang regular nga testing, so critical siya, labi na sa mga adunay taas nga risgo. So, ang sayo nga pag-diagnose makahatag og husto nga antiretroviral therapy nga mahimong magpugong sa virus nga mahimong dili makita nga level. So makalikay sa pag-uswag ngadto sa AIDS kung magpa-testing, mapaubos ang risgo sa pagtakod sa ubang tawo. So kung ikaw una kay nailhan na nagpakita og sintomas o adunay risgo nga mga butang, dasiga sila nga magpa-testing o magpatambal dayon. Okay. So, unsa ang mga sintomas sa HIV o AIDS, ma'am? So, mao ni siya ang mga sintomas sa HIV o AIDS. So, first, sa gitawag nga unang yugto, so acute HIV infection, mahitabo kini sa sulod sa 2 ngadto 4 ka semana human sa exposure sa virus. So, ang mga sintomas susama sa trangkaso ug mahimong magdugay sulod sa pipila ka semana. So, lakip niini ang hilanat, kakapoy, kasakit sa kalawasan, kasukasuan, hubag sa lymph nodes, ug panghubag sa panit. So, ang ikaduha, kung dili matambalan ang HIV, kini mahimong mosangpot sa AIDS. So, ang labing grabe nga yugto sa infeksyon. So, sa kini nga punto, ang immune system grabing maluya, ug ang tawong mahimong magka-infeksyon ug mga cancer nga oportunidad, ang mga sintomas sa AIDS naglakip sa dinaliang pagkapayat or pagliwang, balik-balik nga hilanat o pagpangapaw sa gabii, labihan kadako nga hubag sa lymph node sa liog, kilid ug singit, chronic diarrhea, puti nga mga mansa o dili pangkaraniwan na mga senyales sa baba ug rashes ug mga hubag sa panit. Naa ba yung mga benepisyo sa PhilHealth ang AIDS, ma'am? So, ang PhilHealth naghatag sa outpatient HIV/AIDS treatment or gitawag na OHAT package. So, gidisenyo ni siya aron matubag ang mga panginhanglanon sa mga tawo nga adunay HIV. So, ang mga benepisyo naglakip sa antiretroviral therapy or ART nga makatabang sa pagpugong sa pag-uswag sa HIV ngadto sa AIDS.
sa AIDS. So ang art importante alang sa pagkunhod sa viral load o pagpaayo sa kalidad sa kinabuhi. So ang ikaduha nga benepisyo, regular na consultation uban sa mga health professional o laboratory monitoring, lakip na ang CD4 count tests ug uban pang diagnostic procedures alang sa pagdumala sa HIV/AIDS. So ang package naglakip usab sa pag-atiman sa mga infections ug condition nga kasagaran mahitabo sa mga immunocompromised na mga pasyente. So, naay mga accredited facilities ang PhilHealth nga nag-provide og package sa outpatient HIV/AIDS treatment or OHAT package. So, para sa mga dugang na impormasyon kung asa na mga hospitals or healthcare facilities, so pwede sila mag-check sa website sa PhilHealth na www.philhealth.gov.ph. Okay, na ako nabasahan dira ma'am no ang kalahian sa AIDS og ang HIV/DI. Ang AIDS kay dili daw na siya mapasa gikan sa usa ka tawo ngadto sa usa ka tawo pod, pero ang HIV ay pwede siya ingon ana daw. Tapos ang HIV kay wala daw siya lunas. Ngunit ang antiretroviral therapy katong imong ginaingon ma'am nga makatabang sa pagpugong sa pag-uswag sa HIV ngadto sa AIDS kay muna makatabang makatabang sa mga taong may HIV na mabuhay ng mahaba at malusog. So sa mga naay pangutana diha kung unsay kalahian sa HIV ug AIDS, maunay na siya. And ang HIV dili siya mukalat sa pamamagitan ng laway. Oo. Og mga yun ma'am di ba na OA man gyud ta. Ingnaon na tag OA kay tungod di ta gusto nga matakdan lagi no. Ang kanang laway dili po day siya makatakod sa kung ang HIV po. Kung di po siya makatakod sa pamamagitan ng pagyakap maghag mo dili siya makatakod. Paggunit sa kamot, pag-ubo og atching, pagbahin ba. Og di po ka makakuha og HIV gikan sa kunwari nag-CR ka tas mobalhit ka mo puli ka og kuan di daw na siya makatakod. So for para sure gyud na no kinahanglan gyud nato mga to sa pinakaduol nato nga rural health unit nato para at least sure gyud ta para sa daan ang mga sintomas pod nila. Syempre musakit atong tiyan, normal magyud na sa tawo, musakit ang tiyan, magsukat ta, masuk ka nang mahiluan ta, magsuka man ganita, di ba? Magsakit akong tiyan. Damo kayo para sure gyud tang tanan kung unsa gyud kung naa ba ta or wala ba ta. Mas better nga mga tugid ta konsulta ta og mga professionals para at least maagapan dayon if ever nga naa mo, especially karon kay. And dapat kuan pud ta aware pud ta mo pili sa kung kinsa atong uyabon. Dili man ingon sa uyabon sa atong bisag friends, di ba? Kung di ba lisod man pug kay mo kuan tanong muli kay ta kay tungod ay dis ako sa imo kay na kay basid na kay AIDS. No, pero kanang kuan ba be aware na lang para at least safe pud ka. And una mi mo padayon sa among next feature no. Another commercial break para sa atong operator. Magbalik rami, diha lang mo. Sa panahon ngayon, kailangan maging sigurista at maalam sa buhay. Gaya ng mag-asawang Tess at Mang Tony. Bilang may-ari ng isang maliit na grocery store at tagapagtaguyod ng pamilya, sinisiguro ni Mang Tony na updated ang kanyang premium contribution sa PhilHealth. Kahit alam niyang posibleng masesaryan ang kanyang asawa, panatag ang kanyang kalooban. Alam niya agad kung magkano ang sagot ni PhilHealth pag nasesaryan si Maring Tess. Madali palang matukoy kung magkano ang ating PhilHealth benefits. Gamit lang ang cellphone at internet, i-download ang PhilHealth ACR Search app at pwede nang i-search kung magkano ang halaga ng benepisyong PhilHealth. Alam din ni Mang Tony na pwedeng i-access sa PhilHealth website ang Case Rate Search app. I-click lang ang online services at i-type ang iyong kaso o sakit. Malalaman na kung magkano ang halaga ng iyong PhilHealth benefits.
Tinitiyak din ni Mang Tony na naibawas sa kanyang total bill ang tamang halaga ng kanyang PhilHealth benefits. Iba talaga ang maalam at sigurista. Gaya ni Mang Tony, ating alamin at gamitin ang mga benepisyo at serbisyong PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng mga sumusunod na contact details at social media sites. PhilHealth commercials. Time check, 20 minutes after 11. Dali ra kayong oras, no? Nanapot tayo 40 minutes. Dali ra ko na kayo, pero wala na ko anday. Okay, so, diri na punta sa atong universal healthcare. Before anything else, sa may mga pangutana, no? I-comment. Oo, pwede rin ninyo i-comment sa live sa radyo natin. 103.9 radyo natin FM. And pwede mong manawag sa among hotline number 500-8003 and you can visit the Facebook page sa PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. And Universal Healthcare Day. Ang Universal Healthcare Day ginasaulog matag Disyembre 12 aron i-promote ang patas nga access sa healthcare alang sa tanan. Sa Pilipinas, ang Universal Healthcare Act nga napasa ni atong 2019, Republic Act number 11223 nagpasiugda sa kini nga global commitment pinaagi sa pagsiguro nga ang matag Pilipino adunay access sa health services nga walay pinansyal nga kalisdanan. Ang PhilHealth adunay importante nga papel sa pag-implementar niini nga mandato. Unsa man ma'am ang tumong sa Universal Healthcare? So, ang UHC Act or ang Universal Healthcare Act nagtumong nga makahatag og patas og affordable na mga serbisyo medikal alang sa tanan ng mga Filipino. So, ang mga provisions sa Act naglakip sa automatic health coverage. So, ang tanan ng mga Filipino automatic nga enrolled sa National Health Insurance Program or NHIP nga nagsiguro nga walay mabiyaan. So, tanan maging member sa PhilHealth, tanan na Pilipino. So, ang ikaduha, access to services. So, ang mga serbisyo medikal mahimong magamit sa basic o specialized levels. So, ang ikatulo, healthcare financing. Usa ka fund pool ni siya ang healthcare financing gikan sa mga subsidies sa government, premiums, ug uban pa ng mga sources aron masiguro ang sustainable financing sa health services. So, ang ikaapat, ang integrated local health system. So, ang mga lokal nga health system gi-integrate sa provincial o citywide nga service delivery network aron mas streamlined ug mas efficient ang mga serbisyo. So, gi-integrate ang local health system sa province or city. So, diri sa Biliran, province-wide ang iya integration sa universal healthcare. Okay. Unsa man ma'am ang buluhaton sa PhilHealth ilawom sa UHC Act? So, ang PhilHealth mao ang primary nga instrumento aron makabot ang universal healthcare na vision sa Pilipinas. So, in partnership with DOH and mga healthcare facilities, so mao ni siya ang responsibilidad sa PhilHealth. So, first, ang membership coverage. So, universal membership. So, ang PhilHealth nagsiguro nga ang tanan ng mga Pilipino, lakip na ang mga indigent o informal sectors, maapil sa coverage. So, uban pod ani ang mga direct contributors, katong mga magbayad sa premium, for example, ang mga formal employees or katong mga employed sa government o private, mga self-employed individuals. So, napuntay ang indirect contributors, katong mga ang ilang premium gi-subsidize sa government like ang indigent o ang mga senior citizens. So, ang ikaduha, ang service packages. So, ang PhilHealth naghatag og mga benefit package alang sa mga panginahanglanon sa mga miyembro. So, lakip na ang primary care services. So, kani siya ang gitawag na konsulta package.
So libre ang consultation, diagnostic test ug tambal. So napod tay inpatient benefits, so hospitalization coverage, lakip ang room and board, mga tambal o medical procedure. So sa inpatient benefit, kailangan na confine of not less than 24 hours. So napoy Z benefit packages, mga tambal para sa mga critical illnesses like cancer and heart surgeries. So sa konsulta, alang sa primary care benefits o pag-prevent sa mga sakit, so available ni siya sa atong mga RHU ug sa hospital. Like diri sa Biliran, accredited ang Biliran Provincial Hospital sa konsulta ug tanan ng mga RHUs sa Biliran Province. So naapod tay maternity care package alang sa mga inahan ug bag-ong panganak nga mga bata. So ang ikatulo ang financial risk protection. So ang PhilHealth nagtabang sa pagpakunhod sa financial nga burden sa mga miyembro pinaagi sa no balance billing. So alang sa indigent nga mga pasyente sa public hospitals, so maka-avail sila ani nga no balance billing. So napod ang expanded coverage rates aron masakto ang gasto sa serbisyo. So ang ikaapat ang quality assurance. So ang PhilHealth nagbantay aron masiguro ang mga kalidad o efficiency sa mga serbisyo. So gipadayon sa mga health providers. So mauni ang role sa PhilHealth sa universal healthcare. So for more information, pwede gihapon mag-check sa website na www.philhealth.gov.ph or sa Facebook page na PhilHealth Eastern Visayas. Okay, so I hope inyong nasubaybayan ang mga istorya ni Ma'am Michelle, no? Og another commercial break and diha lang mo musunod na ang updates and reminders, of course, din lamang sa alagang PhilHealth sa Biliran. UHC na. Nakapag 4M ka na ba? Sa UHC, ang lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth. Kaya dapat nakapag 4M ka na. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, mag-claim ng benepisyo. Maaari magparehistro online. Una, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Ipadala ang PMRF sa Action Center at philhealth.gov.ph kalakip ang scanned copy o litrato ng valid identification card at iba pang supporting documents. Gamitin ang subject na ito sa email. Register space name space city/province/region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na iyong isinulat sa PMRF. Maaari ring isumite ang mga ito sa pinakamalapit na local health insurance office o PhilHealth Express sa iyong lugar. Magdala lamang ng isang valid ID at dokumentong magpapatunay ng relasyon sa idedeklarang dependents. Magbayad ng kontribusyon. Ang mga direct contributors tulad ng mga employed, migrant workers, self-earning individuals at professional practitioners ay maaaring magbayad ng PhilHealth Premium sa pinakamalapit na PhilHealth accredited collecting agents tulad ng mga bangko, bayad center, SM Mart Inc. at iba pa. Ang mga self-paying members naman ay maaaring magbayad online gamit ang GCash, debit o credit card. Kailangan lamang mag-register sa member portal na makikita sa PhilHealth website. Kailangan ding updated ang monthly income dahil dito nakabase kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Siguraduhing updated ang iyong kontribusyon upang maiwasan ang mapatawan ng interes. Para naman sa mga indirect contributors tulad ng indigent members, senior citizens, at person with disabilities, ang national government ang magbabayad ng iyong PhilHealth contributions. Mag-update ng member data record.
Kung mayroong kailangang itama, baguhin sa impormasyon o may idaragdag na dependent, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Huwag kalimutang lagyan ng check ang updating o amendment na nasa bandang kanang itaas ng PMRF. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office o i-email ang PDF o JPEG copy ng PMRF, kalakip ng scanned copy o litrato ng anumang valid ID at mga supporting documents sa Action Center at philhealth.gov.ph. Sa pag-update ng income via email, sundan lamang ang ganitong format para sa subject: PHICMEM Income Update space name space province/region. Mag-claim ng benepisyo. Para sa mga confinement dito sa bansa, ipakita lamang ang iyong Member Data Record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan. Ayon sa UHC Law, lahat ng Filipino ay ginagarantiya ang agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Kung mayroon namang PhilHealth portal ang ospital, maaaring ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sa kumpletong impormasyon ukol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may nais iparating tungkol sa anumang paglabag sa polisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Ang mga to ang proseso kung saan pag-claim sa benefits sa PhilHealth. 32 minutes after 11 and you're still tuning into Radyo Natin. Of course, this is DJ Avona together with Ma'am Michelle Sylvia of PhilHealth Naval. And ihatog nato ang higayon para kay Ma'am Michelle para sa mga updates and reminders. So, for updates and reminders, so naana karon sa Congressman Mate Avenue, Barangay 91, Abukay, Tacloban City ang new office location sa PhilHealth Regional Office 8. So, mo ni siya ang dati na PSA office. So nagpadayon gihapon ang paghataw og mga serbisyo sa Tacloban Local Health Insurance Office nga naa sa Real Street, Fatima Village, Tacloban City. So napuntay new hotline number sa PhilHealth, so nationwide 02-8662-2588. So available ni siya 24/7 including weekends and holidays. Napod ang mobile hotline 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987 o 0917-110-9812. So pwedeng makatawag o text 24/7. So pwede gihapon mag-request for callback sa kanina mga hotline. So mag-message lang og PHI callback space mobile number nga tawagan and then space details sa inyong concern. So ang callback available siya from 8 a.m. to 8 p.m. So 12 hours, 7 days including weekends and holidays. So naigihapon ang click to call sa PhilHealth na website. So, ang mag-answer ani ng mga calls, ang third-party agent or a PhilHealth employee. So, naagi hapon ang update or increase sa coverage sa dialysis from 90 session, nahimo na siyang 156 session per year. So, ang coverage po nag-increase, ang amount from 4,000 naging 6,350 per session.
Nagihapon increase ang case rate sa PhilHealth sa mga nagkinahanglan og admission, na increase na 30% nga nagsugod ang tanan na nagsugod ni siya katong February 14, 2024. So example, ang case sa dengue, ang dati niya na case rate is 10,000 naging 13,000. So pneumonia moderate risk from 15,000 to 19,500. Essential hypertension from 9,000 naging 11,700. Cesarean section from 19,000 to 24,700. Appendectomy from 24,000 to 31,200. So, ma-example lang ni siya, pero tanan na medical case rate o surgical case rate, so naalay mga gamay na exemption, so na siya increase na 30% na nag-start katong February 14, 2024. So, another ang walang loan sa PhilHealth. So, careful kitahan mga website or mga page nga nagyayakan nga nagpapautang ang PhilHealth. So, ang PhilHealth is a health insurance owned by the government ka naghatag hin benepisyo kung naay na hospital or kung mag-avail pod sa outpatient procedures and primary care benefit like konsulta sa atong mga rural health units o mga accredited healthcare institutions. So, naagyapon ta mga miyembro nga wala pa kasabot, mga to sa opisina, moingon sila nga labi na kung mga nag-retire na or mga 60 years old ng edad, seniors. Mga seniors na Yes. moingon nga gusto nila withdrawon ang ilang contribution sa PhilHealth. So, dili ni siya ma-withdraw. So, magamit nato ni ang PhilHealth in kaso natay gamitan sa hospital or sa RH. So, bisan wala na ta nagbayad, mga seniors na or lifetime member, magamit gihapon nato ang PhilHealth in case of hospitalization. So, parahan printinghan MDR og PhilHealth ID, so dili pud ta makipag-transact sa mga online fixers. So, diri hira authorizehan PhilHealth kanina mga online assistance, parahan printinghan PhilHealth ID ngan MDR nga nangangayo og bayad. So, kung may dakita masabtan, i-report nato sa PhilHealth. Kung nakakita mo og mga advertisement sa FB nga nag-offer sila online assistance para sa printing sa ID o MDR. So, dili nato ihatag ang atong mga information sa ila. So, dapat protektaran nato ang atong mga personal na information. So, diri po kailanganhan online fixture sa PhilHealth since libre ang pagkuha og PhilHealth ID o member data record sa PhilHealth offices nationwide. So, abri pod ang opisina sa PhilHealth para sa mga PhilHealth members o sa gusto pod magpamiyembro. So, ang pag-release sa ID, kailangan ang member mismo ang mag-request sa printing sa PhilHealth ID. So, kung dili ang member, ang mga to sa opisina, kailangan ang authorization letter from the member. So, once nawala po ang PhilHealth ID, kailangan mag-secure og affidavit of loss. So, dili lang basta-basta makakuha og PhilHealth ID. So, naay affidavit of loss or kung dili ang member magkuha, kailangan ang authorization letter. So, kay basing gamiton sa lain na mga transaksyon, at least nakasabot ang member nga nagpa-print siya PhilHealth ID. Para po sa mga dili kakato sa opisina, pwede mag-register sa member portal para makasecure og PhilHealth MDR. So, kung gusto gihapon magpa-member tapos dili makangadto sa opisina, pwede mag-email sa registration form or PMRF sa Action Center at philhealth.gov.ph or phillinknaval@gmail.com parahan mga taga Province of Biliran, Kalubian, Leyte, Kapuukan, Carigara ug Barugo. So another is ang PhilHealth ACR app. So pinaagi ani nga app masabtan kung pila ang benefit packages sa PhilHealth for medical and surgical cases. So pwede ni siya ma-download ang PhilHealth ACR app sa atong mga cellphones. So, through this application, makikita ang benefit packages or case rates sa kada medical or surgical procedures. So, just type PhilHealth ACR sa Google Play or Play Store sa mga Android na phone or just search case rate sa App Store for iOS phone users.
Another is ang reminder para sa atong employers, so mga government agencies and private businesses. So for PEN ending 0 to 4, ang due date for payment is 11 to 15th day of the month following the applicable period. And then for PEN ending 5 to 9, every 16th to 20th day of the month following the applicable period. Para naman sa atong mga individually paying members, pwede magbayad monthly, quarterly, semi-annually, or annually. So karon December na, basig na pa diha mga individually paying members na wala pa nakabayad for the month of December. So dili na natong paabuton o katapusan sa Disyembre. Basig pagngadto niyo sa opisina, sarado na ang PhilHealth. So another is ang use of PHIC member portal. So mao ni siya ang app or website na pwede through this PhilHealth member portal, pwede ma-view and print ang member data record, makita gihapon ang premium contribution, or para sa mga self-paying members, pwede sila magbayad through aning PhilHealth member portal. So paano pag-register? So click online services, click member portal, fill out the member portal account creation page, and then activate your account through the link sent to your email. And once activated, pwede na makalagin sa PhilHealth member portal. So for updates, akong giingon, pwede mag-check sa PhilHealth website o sa FB page na PhilHealth Eastern Visayas. Okay, 41 minutes after 19, ug mao kadto ang mga updates and reminders from Ma'am Michelle Sylvia. Atangi og mobalik kami para sa mga common questions og mga questions sa Facebook karon. And dyan lamang po kayo at magbabalik kami. Mga Mars at Pars, alam niyo bang pwede nang ma-access ang inyong PhilHealth record online? At kung self-paying member kayo, pwede na rin magbayad ng premium online. Yan ang hatid ng PhilHealth Member Portal. Gumawa lamang ng account sa PhilHealth Member Portal at pwede na ninyong makita ang inyong PhilHealth membership record, makita ang premium contribution record, ma-print ang member data record o MDR, at makapagbayad ng premium ang mga self-paying members. Paano mag-create ng account sa PhilHealth Member Portal? Sundan lang ang mga sumusunod. Step 1. Bisitahin ang PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Step 2. I-click ang online services. Step 3. I-click ang member portal. Step 4. I-accomplish ang member portal account creation. Step 5. I-activate ang inyong registration. At Step 6, pag activated na ang account, maaari na mag-login sa PhilHealth member portal at ma-access ang inyong record. Para naman sa self-paying members, basta't updated ang PhilHealth record, pwede na rin magbayad ng contribution dito mismo sa PhilHealth member portal. Sundan lamang ang mga steps na ito. Step 1. Mag-login sa PhilHealth member portal. Step 2. I-click ang payment management. Step 3. Mag-generate ng Statement of Premium Account o SPA. Step 4. I-select ang MyEG bilang accredited collecting partner. Step 5. Pumili ng payment method. Pwedeng credit or debit card, GCash o Maya. Step 6. Sundan ang instruction sa pagbabayad base sa napiling payment method at i-click ang Proceed. Step 7. Hintayin ang email o text confirmation na successful ang pagbabayad. Pwede mo nang i-view o i-download ang Electronic Payment Acknowledgement Receipt o EPAR mula sa iyong PhilHealth member portal account bilang proof of payment. Ang dali, di ba? Convenient na, safe ka pa. Yan ang PhilHealth member portal. Easy, fast, and hassle-free.
member portal, 'di ba? Dali ra kaay magbayad. Dali na gyud magbayad karon online via GCash ang inyong mga ATM, mga debit cards. Dali ra kaayo ang life mo nang ang mga tao naghinubyaw. Joke, grabe na. Okay, 44 minutes after 11 and aniya na kita sa mga questions gikan sa atong mga viewers. First question is, may service desk ba kamo sa Sabado, ma'am? So, waray po opisina ang PhilHealth sa kung Sabado. So, ang office is from Monday to Friday lang. So, from 8 a.m. to 8 p.m. Okay, from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday lang po. So, next question is, nag-resign siya on August 2023 pero wala siya nag-reflect sa record ang hulog ug ang akong employer since nag-hire siya until August 2023. So, kailangan po niya i-follow up sa iya employer kaya waray nag-reflect ang iya contribution. So, possible nag-deduct sa iyang contribution pero wala na submit or wala siya na appeal sa remittance report. Okay, pero mas better ma'am no kung mga tujud para at least ma-explain ko nga no. Okay, next question ma'am is, akong lola is a bedridden. Pwede ako magparehistro para sa iyang PhilHealth? So, pwede siya mag-process sa PhilHealth registration sa iyang lola. So, kailangan lang mag-fill out ang iyang lola or siya mismo mag-fill out sa PMRF. So, kailangan lang niya papirmahan sa iyang lola ang form and then pa-photocopy niya ang senior citizen ID o kailangan ang authorization letter po tikang sa iyang lola. Okay. Next question is, unsaon pagkuhag balik sa akong PhilHealth number, ma'am? So, mga lang siya sa opisina sa PhilHealth office para ma-check or mahatag sa iya ang PhilHealth number. Or pwede gihapon siya mag-email sa phillinknaval@gmail.com. Okay. Sayop ang birth year na akong nakuha sa record. Unsaon daw ko no pag-correct, ma'am? So, kung sayop ang iyang birth year, kailangan lang niya mag-fill out sa PMRF and then i-attach niya ang iyang photocopy sa iyang birth certificate or any government-issued ID like the PSA or national ID. Okay, napay question din ma'am no. Unsaon ko no paging ma-member sa PhilHealth sa ilawom sa UHC or Universal Healthcare? Unang mag-fill out siya o PhilHealth member date, PhilHealth member registration form or PMRF and then mag-attach siya sa photocopy sa iyang birth certificate or national ID. So nasa iya kung mag-remit siya sa or magbayad siya as self-paying or individually paying member. Pero kung gusto niya ang katong financially incapable, kailangan certification from the MSWDO sa ilang munisipyo nga mag-certify na siya financially incapable o dili niya kaya magbayad sa premium contribution. Okay. Unsaon daw magpa-member sa indirect contributors? So, mauna to. Ang indirect contributor, so pwede siya magpalista sa DSWD sa kada munisipyo. Kanang gitawag nga NHTS na registration sa national government. So, ang MSWDO, sila ang mag-endorse sa mga list na for enrollment sa national. So, dili ang PhilHealth ang mag-identify kung kinsa ang i-member. So, depende sa assessment sa MSWDO. Opo, ang kanang mga indirect contributors. Tamaan ang mga kuan man no? Mga 4Ps, opo, 4Ps, NHTS, PWDs, solo parent. So, ang mga senior is automatic na? Automatic siya. Ma-enroll pero kailangan gyapon nila magpasa sa PMRF, attach ang senior citizen ID. Okay, another question ma'am. Kung automatic ko nga miyembro ang tanan Filipino sa PhilHealth, pwede na ba daw siya dili magbayad og contribution? Pwede siya dili magbayad og contribution kung ma-assess siya sa MSWDO nga financially incapable siya. Okay. Kailangan na i-assessment from MSWDO talaga. Okay. So, more man siguro to. Ay, ito. Ano siya, ma'am, na libre ba daw ang magpa-member sa UHC?
O na to, pwede siya mag-register, mahatagan siya PhilHealth number, pero ang iyang contribution depende kung financially capable siya or incapable. So kung financially capable, kailangan magbayad sa monthly na premium contribution. So sa karong 2024, ang rate sa premium is 5% sa atong monthly income. So kung for example 10,000 and below, ang premium kada bulan is 500. So kung above 10,000 na, computan og 5%. Okay. Kung wala ko no kahulog kung wala po akong maihulog, makagamit ba daw siya og benepisyo sa PhilHealth? So kung for example wala contribution ang PhilHealth tapos ningadto siya sa hospital, pwede gihapon ma-assess sa social worker sa hospital. So aside sa MSWD o sa hospital na po tayong mga social worker, so i-assess po sila kung financially incapable. So kung wala na naigap sa premium, so kung financially incapable, makagamit gihapon sa PhilHealth. So automatic man tanan ng mga members sa PhilHealth may contribution man o waray, so eligible na maka-avail sa hospital. Last question is, kinahanglan ba daw magdala og member data record o MDR kung maggamit sa benepisyo sa PhilHealth? So, bisan waray MDR, kung for example ma-avail sa RHO or sa hospital, kung naalay present na ID or government issued ID. So, ang aton mga hospital ug RHOs naa sila gitawag na HIP or IHCP portal. So, kani nga portal naa sila connection sa PhilHealth na ma-check nila kung ang usa ka pasyente member na ba sa PhilHealth. Kung tabang jud ang online portal sa PhilHealth, no? So, I think mubalik mi after the commercial break. Diyan lamang po kayo at patuloy lamang pong makinig sa 103.9 Radyo Natin FM. Konsultasyong sulit at tama, mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusugay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. And that was the episode 7 of Alagang PhilHealth sa Biliran. Wala na kay for the last Ma'am Michelle, message or ano siya, wala na kailangang masulti, ma'am. So daghang salamat sa atong mga listeners na nagpaminaw sa Alagang PhilHealth sa Biliran. So naghinaot ko nga daghan mo nakuha ng mga information related sa PhilHealth. So I hope na informed na mo, so dili na ta maghatag og mga false information regarding PhilHealth. And then ang ato next na schedule, so wala ko by Monday, so possible December 13 na po. Next Friday again. Okay. And mora to og salamat once again sa pagpaminaw diri sa radyo natin sa programang Alagang PhilHealth sa Biliran og sa may mga wala pa gyud wakaabot sa among pinaka first diani nga program, no, pwede gyud mo mga sa ilahang office sa mga pangutana and naa nahimutang sa Bernardes 2 Antipolo Naval, Biliran,
And sa mga dili makangadto kay naa sa laing nasod, no, pwede mo kita sa ilang PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph. And pwede rasan mo mag-message, ma'am, no, sa Facebook page sa PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. Okay, so this is DJ Abona saying thank you so much and keep safe tang tanan para safe tang tanan. Thank you. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad.